niya na natalo niya na ang kamatayan. Kaya ngayon, siya ay buhay magpakailanman at sa kanya ay may pag-asa at bagong buhay ang bawat sumasampalataya. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, sa iyong pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Tunay, Lord God, na noon pa lang, Panginoon, ay pinatunayan mo na, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, kausapin natin Panginoon. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Okay. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan po natin Panginoon. Come on, celebrate. Hallelujah! Sige po, sa mga hindi pa nakakamayan, yung mga kasama natin ngayon, pwede bang umikot tayo at sabihin natin, kapatid, pinagpala ka! Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, church. He is risen. He is risen, and He lives forevermore, forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus. Celebrate. Come on, church. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Jesus, He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost his victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The love of God is risen. He's alive. He's alive.
Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Let us trust in His victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. Oh, Jesus, He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus is alive. Yes, Lord God. Oh, You reign forevermore, Panginoon. Thank You, Lord God. Thank You, Jesus. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak at buhay na palakpak para sa ating Panginoon. Today is a happy day. Amen. Tayo po ba'y nagagalak na nandito tayo sa lugar na to? Amen. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Hallelujah. Thank You, Jesus. The greatest day in history. That is beaten, You have rescued me. Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, You have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day, happy day. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hallelujah, Lord. You are our Savior. Thank You, Jesus, for redeeming our sins. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause You came near from the everlasting. Oh, to the world we live. Thank You, Jesus, the Father's only Son. Come on, church. You live, You died, You rose again on high. You opened the way. Thank You, Lord, for the world to live again. Oh, hallelujah, hallelujah, for all You done. You live, You died, You rose
Hallelujah, Lord. Lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the word you lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done, you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. For all you done. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Stay. What a glorious name, and that you have saved me, and oh, what a glorious name, what a glorious name, Jesus, and oh, what a glorious name, what a glorious name, that you have saved me, and oh, what a glorious name, what a glorious name, Jesus, you live, you died, you rose again on high. Yes, Lord. You opened the way. Come on, church. Shout it out. Jesus is alive. Hallelujah. For all you done, you live, you live, you died, you rose again on high. Thank you, Jesus. Open the way. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay, bagong pag-asa, Panginoon. For all you done, oh hallelujah. For all you done, hallelujah. For all, hallelujah. For all you done. Come on, church. Sigaw natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. Oh, for all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the blood, Panginoon, na dumanak sa krus, Lord God. Hallelujah. Upang ang aming mga kasalanan
ay mabayaran, Panginoon. Oh Lord, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi nagbabago, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sa umagang ito, damahin po natin ang presensya ng Panginoon. At isipin lang po natin na, Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa para sa akin, Lord God. Sa umagang pong ito, maging intentional tayo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Gawin po natin itong panalangin sa Panginoon na may buong pusong pasasalamat, kagalakan na natanggap natin yung regalo ng Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. I was rich. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But the first side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it inside. And there at the cross, you paid a debt I owe. Chains freed my soul, and for the first time I adore. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Oh, thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. And thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Jesus, it has washed me white. Oh, thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. And thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Oh, thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
into glorious light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Oh, thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed. Yes, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. To my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, glory to your name, Lord. We glorify your name, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. You call us as sons and daughters, Jesus. Lord, alam mo ang aming mga pangalan, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon. At yung ginawa mo sa krus, Panginoon, ay para yun sa amin. Ay para lang yun sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa sakripisyong ginawa mo, Panginoon. Lord God, noon pa lang, Panginoon, kahit kami makasalanan pa, Panginoon, kami iyong minahal mo na, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami, Panginoon, minamahal, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Deserve mo, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba. Oh, hallelujah! Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Oh, you reign forevermore. Oh, hallelujah! You deserve all the glory, honor, and praise, Jesus. Oh, hallelujah! Salamat! Salamat, Panginoon! Thank you, Jesus! Come on! Pasalamatan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Oh, hallelujah! You deserve all glory, honor, and praise, Jesus! Ikaw lamang, Panginoon, ang pinakamakapangyarihang pangalan mo lamang, Panginoon! Oh, hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, pag-ibig na tunay, Panginoon, pag-ibig na para sa amin, Panginoon. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Diyos na buhay at hindi na muling mamamatay. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus.
Makibukas po tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 19. 12. Ngayon, kung pinapangaral namin si Kristo yung muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? 13. Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na hindi hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo nananatili pa rin sa mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay sa sumasampalataya kay Kristo ay napahamak kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Makibukas din po tayo sa Matthew 28 verse 1 to 7. Makaraan ang araw na pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw na linggo. Pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Kristo upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Kinulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang muka ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na pinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabing, halikayo't tignan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya'y roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Purihin ang pagkabase ng kanyang salita." Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Diyos. Tayo po ay lahat nakarating dito po sa bahay-sambahan. Medyo mahirap ang pagpunta dito dahil nga masyadong madalang yung mga jeep. Pero ganun pa man, God provided yung ating transportation para nandito tayo ngayong umaga. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nung nakaraang Biyernes po ay matagumpay na nairaos natin yung gawain, yung 7 huling wika ng Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus. At salamat po muli sa ating mga kabataan na ginamit ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God. Sa buhay ng ating mga kabataan na nakikita po natin yung potential
na sila po ay pagdating ng araw talagang makakatayo na sila at walang takot na gagamitin ng Diyos para sa patuloy na pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Purihin ang Diyos. Glory to God. At tulad po sa isa sa mga 7 wika ng Panginoon ay yung salitang tetelestai, naganap na, mga kapatid, shout of victory. No po? Pero ngayong umaga, tayo po ay nag-aalaala ng matapos mamatay ang Panginoong Hesukristo, sa 3 araw siya po ay muling nabuhay. Amen. 3 days and 3 nights, ano po. Hindi ko lang alam kung ano ko dyan, Crisel, yung Matthew chapter 12 verse 40 at saka Jonah chapter 2 verse 17. Kasi kung titingnan po natin, tayo po kasi parang carry over na lang yung carried over natin yung napagkadis na natin sa ating lumang pananampalataya. Yung Biyernes Santo at saka ngayong linggo, siya ay ng umaga siya ay nabuhay. Pero kung biblically, kung susuriin natin ang Biblia, hindi po siya namatay ng Biyernes kasi kulang yung oras ng ilang oras lang yon. Biyernes, Sabado, wala pa pong 72 hours, di po ba? So, kung talagang sa 3 araw siya mabubuhay, siya po ay, at ayon doon sa mga, ano po natin, sa Biblia mismo, siya po ay namatay ng araw ng Miyerkules. Miyerkules, Miyerkules alas 3. Ang unang araw noon ay Huwebes. Pangalawa ay Biyernes, Sabado. Natagpuan siya ng ang Sabado kasi ano yun yung usual na Sabbath day ng mga Hudyo. Hindi sila pwedeng pumunta ng libingan. Kaya madaling araw ng linggo pa lang pumunta ang mga babae doon sa libingan at natagpuan nilang empty na yung libingan. Nabuhay na siya muli Sabado ng 3 araw. Ano po? 3 araw. Kumpleto yung 72 hours. Mabilis lang na sulyap sa Matthew chapter 12 verse 40. Alam ko, hindi ko po yan isama dyan. Pasensya na. At saka yung Jonah chapter 2 verse 17. Tingnan lang po natin para tayo po ay magkaiba kasi tayo ng pagbibilang ng oras. Sa Hudyo kasi ang kanilang mag-start ng kanilang araw ng 6, alas 6 ng hapon. Sa atin po ay alas 12 ng madaling araw, yun ang pag-start ng araw natin. Pero sa Hudyo, iba po. Ang sabi po diyan sa Matthew chapter 12 verse 40, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Okay. Sa Jonah chapter 2 verse 17, yan po yung sinasabi niya, 3 araw talaga. Hindi po Biyernes, Sabado, Linggo, kulang po yung oras na yun. Ano po? Ilang araw si Jonah sa tiyan ng malaking isda. Ano po? Siya po ay nanatili doon ng 3 araw. So, ganun din po yung sinasabi diyan. So, kompleto po. Kaya, anyway, ito po yung ating nakasanayan pero kung talagang ating busisiin po, ay hindi po Biyernes Santo namatay ang Panginoong Hesukristo. Anyway, salamat po sa Diyos dahil sa kanyang kamatayan
ay tayo po ay nabigyan ng buhay, no po. Nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Sa buhay na kung saan malinis, ano po, hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Pero alam niyo po, kahit dun sa tulad ng sinabi ng Panginoon Kristong, naganap na. It is finished. Ano po, ang lahat ng yan ay magiging walang kabuluhan. Kung sa kanyang pagkamatay at siya ay inilibing at hindi po siya muling nabuhay, ang lahat ng yon ay mababaliwala. Hindi po yon hindi po yon magiging wala din pong kabuluhan yon. At ito po ito ang nagpapatibay ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga, dapat po tayo ay nasa buwan na ng Marso. Ang ating topiko ngayon is about Christ-like humility. April, sorry po. April na nga tayo ngayon. So, ang tema po natin ay patungkol sa kababaang loob na meron ang ating Panginoong Hesukristo na dapat nating ipamuhay o gayahin. But anyway, dalawa po yung pinrepare ko na message, pero ito po yung gusto kong i-share sa inyo, the importance and significance of Christ's resurrection. Tulad ng binasa po ng ating mga kapatid kanina sa 1 Corinthians 15:12-19 and Matthew 28:1-7, ito po ay mga mahahalagang sulat ni San Pablo, maging doon sa aklat ni Mateo, dahil ito ay mga eyewitness, itong mga babaeng pumunta doon sa libingan. Pero alam niyo po, meron ding sulat kay San Lucas, I think it's in the Luke, na ang sabi doon, siyempre ramdam yun ng mga officials, ramdam yun ng mga punong saserdote, yung lindol na naganap ng madaling araw na yun. At gusto nilang, sabi nga, tingnan kung ano ang balita patungkol doon sa Panginoong Jesus. At yun nga, sinabi ng mga alagad na nabuhay siya muli, na wala na siya doon. Pero gano'n na lang yung kanilang pangamba. Ang sabi ng mga, kami ang bahala, kasi lalo na pag nalaman ni Pilato, ng gobernador, ang nangyari sa Panginoong Hesukristo, kaya sabi nila, sila ang bahala. Ang ginawa po nila, binayaran nila yung, nakalagay po doon, binayaran nila yung mga bantay doon sa libingan para itikom ang kanilang mga bibig. At kung sila man ay tatanungin, sasabihin nila na dumating nung gabi ang kanyang mga alagad at ninakaw yung kanyang bangkay. Kaya may mga istorya pa rin na hanggang ngayon ilang mga Hudyo ay naniniwala na talagang hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesukristo. Kung di ito ay gawa-gawa lang na siya ay nabuhay na muli at ang kanilang pinaniniwalaan na ang kanyang mga alagad ay ninakaw siya. Po. So, hindi po yan ang ating paniniwala. Purihin ang Diyos dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo na nagpapatotoo kung ano yung katotohanan. Po. Tayo po ay sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon, wala tayong ibang basihan kundi ang mga salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan, at ito po yung katotohanan na nagpapatibay ng ating pananampalataya. So, ano po ba ang significance? Parang, lang to significance and importance, parang mag-synonym, parang magkasing kahulugan lang sila. Ang kahalagahan, Number 1, significance, it means that our faith and hope will be in God alone. 1 Peter chapter 1 verse 21, ang sabi diyan, dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay. Sumasampalataya tayo sa Diyos Ama na sa Kanya ay bumuhay, ay muling bumuhay at
nagparangal. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. So ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay mahalaga dahil ito ay nangangahulugan ng ating pananampalataya at pag-asa ay sa Diyos lamang. Wala nang iba, no po mga kapatid. Hindi ang tradisyon, hindi ang ating nakagisnan, at hindi po yung ating nasasaksihan sa ibang ginagawa ng ating mga kababayan at sa ibang mga bansa. Ano po ang kanilang mga practices na talagang hango lamang sa tradisyon. Salamat dahil ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nabuhay, nagkatawang tao. Isa ito sa kanyang mga binuwag ang tradisyon. Ano po? Ito ang nagpapahirap at ito po ang nag-aalipin sa mga tao. Ang kanilang nakagisnang tradisyon. Pangalawa po, the Lord Jesus is declared as God. Sa kanyang muling pagkabuhay, ito po yung mga katotohanan na ating natutunghayan sa salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 4, ang sabi po diyan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, ayan. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Praise the Lord. The Lord Jesus is declared as God. Kung ano yung mga declaration ng Panginoong Hesus nung siya po ay nangangaral, nagtuturo sa mga tao. Ito po ay binigyang tibay na po ng kanyang muling pagkabuhay. At ito po ay hindi na po pwedeng pasubalian dahil napatunayan na siya talaga ay anak ng Diyos. Yun na po. The resurrection. And then number 3, the Lord Jesus is now our ever-living high priest. The Lord Jesus is now our ever-living high priest. Doon po sa Hebrews chapter 7, verse 25 to 28. Alam natin lahat ang tradisyon ng mga Hudyo na sila po ay nag-aalay sa Diyos, naghahandog sa Diyos, at ang nangunguna sa kanila ay ang mga saserdote o yung mga pari. Wala pong mas mahigpit ang kanilang ginagawa noon. Malala nyo po si Haring Saul ba yun, Chair? Yung ginawa niya, yung pinakialaman niya yung gawain ng mga saserdote sa Old Testament. Oho. Hindi po niya gawain yun, siya ay hari at yung tungkulin at yung gawain ng hari, yun lang yung dapat niyang gampanan. Pero siya po ay nag-alay ng handog na hindi dapat siya dahil iyon ay gawain ng mga saserdote. Tingnan po natin, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y mabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, para po sa bawat isa sa atin. Verse 26. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Verse 27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una ay
para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus. At ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Yan. So, napakalinaw, mga kapatid. Alam natin yung ritual na ginagawa ng mga punong saserdote noon. Walang makakalapit doon sa templo, merong lugar doon na tinatawag nating Holy of Holies. Doon po doon po tinatanggap, doon inaalay ang kanilang mga handog at doon malalaman kung tanggap ito ng Panginoon. At yung mga pare na naghahandog doon, kung hindi sila karapat-dapat, sila po ay mamamatay sa kanilang paghahandog. Kung sila po ay may nagawang kasalanan, napakahigpit. Mamamatay sila at ibig sabihin, failure ang kanilang paghahandog kasi hindi natanggap ng Panginoon dahil doon sa mga saserdoteng o sa saserdoteng assigned for that certain sacrifice. Nakakalungkot. Pero tayo ngayon, mga kapatid, we are so confident sa ating paglapit sa Panginoong Diyos. Meron tayong pinakapunong saserdote. Minsan niya lang inihandog ang kanyang sarili. Hindi po ito kailangang gawin araw-araw. Ano po? Baka sabihin nyo, bakit kailangan nating isurrender yung buhay natin araw-araw? Magkaiba naman po yon. Yung ating pong paghahandog ng ating sarili sa araw-araw sa Diyos ay pagkilala at pagpapahayag sa ating Diyos na kailangan natin siya. Ano po? So, purihin ang Panginoon na meron tayong great intercessor. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat po, Jesus Christ is our resurrection and life. May dugtong pa yan. Siya po ang ating muling pagkabuhay. Sabi kanina doon sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 19, mga kapatid, may mga taong nagsabing hindi muling bubuhayin. Sabi doon, ito yung pinapangaral nila Pablo. Sa verse, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 15, pakiin na lang. Kung ganon, lilitaw na kami, mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Dalawa kasi ang mga Hudyo, ito yung mga Fariseo, they believe in the resurrection. Sila po ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ngunit meron ding mga Hudyo, ito yung mga Saduceo, o scribes. Mga eskriba. Hindi sila naniniwala na merong muling pagkabuhay. Ngunit ito po ay sinasabi ni Pablo na walang kabuluhan, ang kanilang mga pangangaral kung hindi naman muling binuhay, kung hindi totoong nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, wala ring muling pagkabuhay. Pero tayo po ay buong pusong naniniwala. Ito po yung ating pananampalataya at pag-asa na tayo ay muling bubuhayin ng Panginoong Hesus pagdating ng takdang panahon. Praise the Lord. Ano naman po yung una? Significance. Ano yung importance of Christ's resurrection? Una, it guaranteed our salvation. Guarantee. Ano nga ang guarantee? Pinatutuhanan,
yung ating kaligtasan. Romans chapter 10 verse 9 and 10, sabi po diyan, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So hindi lang po tayo naniniwala doon sa kanyang kamatayan. Kasi kung siya ay namatay lang, mga kapatid, baliwala din po yung ating pananampalataya. Kailangan pong buong puso tayong sumampalataya na siya ay muling binuhay. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So kailangan po, we need to confess. Kailangan, sabi nga bakit kailangan pang sabihin? Siyempre, kailangan mong iparinig sa dating humahawak ng iyong buhay. Diba? Kung minsan, ganyan yun yung break up. Yung break up. Okay, kapag break ka sa boyfriend mo, sasabihin ng lalaki, hindi ako naniniwala. Gusto ko marinig talaga sa iyong bibig na break na tayo. Ayoko na sa'yo. No po. Ganon din po sa pagpapakasal, di po ba? Nagkakasundo naman kayo bakit kailangan pa ng pakasal? Kasi ihapapahayag ninyo sa lahat ng mga saksi sa harapan ng Diyos at sa lahat ng mga saksi na inyo pong inimbitahan. Sasabihin, di ba? Pag nagtatanong na yung pare o kaya yung pastor, yung mic, kasi kailangan marinig ng lahat. Na mula ngayon, ang kanyang buhay ay kanya nang itinatalaga sa lalaking kanyang minamahal, ganun din sa kababaeng kanyang minamahal. So narinig yun ng officiating minister, naririnig ng mga saksi, higit sa lahat, naririnig ng Diyos ang inyong sumpaan na kayong dalawa ay magsasama habang buhay, kayo'y nabubuhay. So mahalaga po yung confession. Pero ganun pa man, nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Kung minsan kasi, sabi nga, hindi lang tayo sumasampalataya sa nguso, kundi sa puso. Sa puso. So, it guaranteed our salvation. Ang muling pagkabuhay ay siyang katuparan. Resurrection is the completion of our salvation. Kaya mahalaga po mahalaga po na sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Mahirap kasi yung tulad niyan, no? Hindi natin hinuhusgahan. Pero alam ba talaga ng mga tao, nauunawaan ba talaga nila ang kanilang ginagawa? At meron ba talagang dating sa kanila yung salitang resurrection? Sa Bible kasi walang Easter Ewan ko lang sa ibang translation, yung Easter Sunday. Mga kapatid, yun po ay isang Chaldean term. Yan yung term ng mga Chaldeans sa Passover na kanilang ginagawa noong araw. Easter. Pero tayo po, ang dapat yung ating greetings, Happy Resurrection Day. Parang pag naunawaan po natin, ang sarap pong pagbulay-bulayan mula Lunes hanggang Linggo, yung buong Semana Santa. Sa totoo lang po. Parang nanunuot sa puso
at sa isip yung salitang kamatayan, yung sakripisyo, yung paghihirap, yung pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus. Halimbawa, yung inawit natin kanina, thank you for the blood applied. Yung bawat kataga, bawat nababasa natin, meron siyang malalim na kahulugan. Malinaw, the clarity of the message. Mga kapatid, kaya mahalaga po yung ganitong pagtitipon. Kasi, hindi po sa religion, hindi sa tradisyon, kundi sa salita lang ng Diyos natin mauunawaan ang lahat. Kung hindi tayo uma-attend, wala tayong Bible study, wala tayong Word of God, feeding of the Word of God. Paano tayong magkaroon ng lalim? Paano magkaroon ng lalim ang ating pananampalataya? Kaya mahalaga po, hindi po maganda. Ibahin na po natin yung ating sistema. Hindi maganda kung kailan lang natin gustong pumunta sa bahay-sambahan, yun lang. Pag ayaw natin, tinatamad tayo, depende pa sa mood natin. Mali po yun, mga kapatid. Hindi biro ang pinantubo sa atin. Hindi po tayo sinusumbatan. Pero magkaroon po tayo ng common sense. Di ba? Nung Biyernes, isa-isa kayong nagsalita dito. At habang nagsasalita kayo, iba-ibang mensahe ang natatanggap ng mga nakikinig. Parang nagbibuild siya ng parang lungkot din, Parang awa sa Panginoong Hesus. Pero pala at the end, ang katotohanan, tayong lahat ang makikinabang nun. Sa natapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Para bang gusto nating sumang-ayon dun sa dalawang kriminal? Kung totoo na ikaw ay Kristo, kung ikaw ang tagapagligtas, ligtas mo ang sarili mo at iligtas mo kami. Para bang, bakit ba kailangan niyang maghirap? Bakit ba kailangan mamatay ng Panginoong Hesus? Pero yun kasi ang perfect plan ng Diyos. Mga kapatid, naway ito pa ang oras at panahon na talagang nauunawaan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. We're not looking forward sa ating future. Paano na sa pag tayo nawala na sa mundong ito? Dito nananampalataya tayo sa Panginoon, pero kung hindi tayo naniniwala sa muling pagkabuhay, sabi diyan, we will be the most miserable person. Mababaliwala ang lahat. Pangalawa po, the importance of Christ's resurrection. It fulfilled the prophecy which also teaches us that God will fulfill all His promises. Tingnan po natin yung Acts chapter 13, 32 to 33. Ang sabi diyan, ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos, yung magandang balita? Na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya. Tinupad niya sa atin na kanilang mga anak. Mga ninuno, tayo yung mga anak. Tayo na yung mga generation ngayon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay kay Jesus, gaya ng nakasulat sa 2 awit, ikaw ang aking anak, sa araw na ito'y ako'y maging iyong ama. Verse 33. Ayun na yun.
Okay. So, marami kasing nagko-question ng mga hula o ng mga prophecy ng mga panahon na yon. Tayo ba mga kapatid, are we questioning God's promises to us? Nagkakaroon din ba tayo ng katanungan, tama, totoo kaya itong mga ipinangako o nakasulat sa Bible na mga mangyayari sa mga huling araw at ang mga mangyayari sa mga taong sumampalataya at ang mga mangyayari sa mga hindi sumampalataya sa Kanya? Totoo kaya to ang paghahatol at ang kaparusahan, mga kapatid? Are we questioning God's word or prophecy? Dapat po, hindi natin, let us not question God's promises, but let us question our promises to God. Hindi natin dapat tinatanong ang mga pangako ng Diyos. Kung di tanungin natin kung ang mga ipinangako ba natin sa Diyos ay natutupad natin. Kasi sa Diyos, tiyak ang lahat ng kanyang pangako, tulad ng pangako na siya ay magpapadala ng tagapagligtas, natupad na sa buhay ng Panginoong Hesus. Kahit matagal, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Meron po siyang takdang panahon sa bawat pangako na kanyang binatawan at nakasulat sa Biblia. Amen po? Praise the Lord. So, it fulfilled the prophecy which also teaches us that God will fulfill all His promises. Number 3 po, it is the pledge and guarantee of our own resurrection. Ang kanyang muling pagkabuhay, ito po yung panunumpa at garantiya ng ating mismong muling pagkabuhay. 1 Thessalonians 4:13 and 14. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ganito po yun talaga. Kapag mayroong nawala sa ating mahal sa buhay, matindi po ang kalungkutan. Pero ang sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot tulad ng mga taong walang pag-asa. Kasi tayo may pag-asa tayo eh. Tuloy nga natin sa 14 muna. Verse 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So ito yung ating pag-asa, mga kapatid. Ano po? At kung babasahin pa natin yan, diyan ay pinaliwanag ni Pablo ang mga kalagayan ng mga namatay at yung kanilang ang mangyayari sa pagdating ng Panginoong Hesus. May mga namamatay na pangit ang kanilang kamatayan. Sobrang paghihirap dahil maaring sa sakit o aksidente o anumang mga pangyayari. Yung iba nga hindi na pinapakita, di ba? Lalo na kung aksidente. Wasak ang ulo, hindi na makilala. Yun yung sinasabing pangit ng namatay, ngunit maganda nung muling binuhay. Mahina nung namatay, ngunit malakas nung muling binuhay. Ito yung pag-asa natin. We don't sorrow. Hindi po tayo nalulungkot ng sobra-sobrang lungkot tulad po ng siyempre masyadong malungkot nung nawala si Pastor Alan sa buhay namin. Pero yung kalungkutan na yun, hindi yung kalungkutan tulad ng mga taong walang pag-asa. Because we believe na yung araw na nawala si Pastor Alan, doon sa piling ng Panginoon, sa lugar na inihanda ng Diyos para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, doon ay wala ng paghihirap, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng gastos, wala ng kamatayan, wala ng gyera, wala ng pag-aalala.
meron pong bagong balita lang na lumabas na hindi ko alam kung itong linggong ito aabot sa 170 ang litro ng diesel. Kanina nasa 126, 27. At sabi nga aabot ng 170. Mga kapatid, nakakabigla, di ba? Parang nakakapag-alala o nakakatakot, pero hindi tayo mag-aalala at manghihina tulad ng mga taong walang pag-asa. Kasi alam natin na buhay ang ating Diyos. Buhay ang Panginoon at hindi siya magpapabaya. Ano po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Pang-apat po, in His resurrection, Jesus conquered death. Hindi po niya napagtagumpayan ang kamatayan sa kanyang kamatayan. He conquered death in His resurrection. Ano ang lamang? Ang lamang ng Panginoong Hesus kung namatay siya at hindi naman siya muling nabuhay. Hindi rin niya baliwala yung purpose, no, yun na forfeit yung purpose na mapagtagumpayan ng kamatayan. Pero mga kapatid, ang kanyang muling pagkabuhay, He conquered death. Doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 57, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi talaga kayang, hindi kayang maarok ang kahulugan, ano? Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin kayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, na matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nangyari na ba ito? Nangyari na po yan sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. At yan din po ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Yung katawan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi nga lang nabulok. Kasi ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Pero nabuhay siya with a glorified body. Pag sinabing glorified body, ito yung heavenly bodies. Ano po? Ito na yung katawan. Kung paano po yun, may mga katanungan dyan eh. Yung iba, gusto nilang malaman. Pag namatay ka bang baby ka rin? Pag muli kang binuhay? Ano kayang age ang meron sa langit? Ano po? Tapos na ba ako dyan? 56, 55, sabi diyan, nasaan o kamatayan ang inyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? 57, ang kamandag ng kamatayan, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So bakit mamatay ang tao? Sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya namamatay ang tao dahil sa kasalanan. The penalty
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But thanks be to God, dahil hindi na po tayo mamamatay na meron tayong babayarang kasalanan. Kaya napakaganda po yung mga sinasabi ni Pablo, no? Sa Romans chapter 8, sabi niya, there is therefore now no condemnation. Kahit po doon sa Psalm 23, yung mga righteous, hindi na po sila haharap sa judgment. Pero yung mga wicked na lang, mga kapatid. Dahil tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Yun po yun. Number 5, the resurrection is the real power in our lives as believers and in every work we do for the name of God. Ito po yung totoong kapangyarihan natin, mga kapatid. Sa tayong mga mananampalataya, sa ating mga ginagawa, ito yung kapangyarihan natin. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, mga kapatid, kaya nga, di ba, in-explain niya na yung muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. We are not serving a dead God. Ito po yung nangyayari sa mga mananampalataya na hindi lubos na nauunawaan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, madaling matinag ang lamya, tatamad-tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po yun eh. Kung alam mo na ang Diyos na kasama na mo, kung alam natin na ang Diyos na sumasama sa atin ay buhay, hindi po siya patay, mga kapatid. Di ba ganun din yun? Pag nag-work tayo, pag alam natin na ang kasama natin, yung boss ninyo, yung supervisor, nandyan, hindi yan patay. Kaya hindi ka magtatrabaho na lalamya-lamya, di ba? Hindi ka magtatrabaho na parang wala naman sa loob mo. Walang kagalakan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay buhay. Naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. At hindi lang buhay, mayroon siyang mga pangako. Ito ang ating pag-asa. Hallelujah. Sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11. Philippians chapter 3. Ang sabi po diyan, ang tanging hangarin ko ngayon, sabi ni Pablo, ay lubusang makilala si Kristo. Akala nyo ba, akala ba natin, dahil nandito tayo, naririnig natin, alam natin ang kamatayan, ang muling pagkabuhay, kilala na natin ang Panginoong Yesus. Ito po sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ano bang ibig sabihin ni Pablo? Magpapapako din siya sa krus? Papasan din siya ng krus? Mga kapatid, do we still desire to know Christ more? Because there's more about Christ na kailangan pong
Kaya nga, yun yung mga panalangin natin, Lord, punuin mo ako. Every day, mapuno tayo ni Kristo. Mapuno tayo ng Diyos, mapuspos tayo. At alam ko po, hindi lang yan ang kayang gawin ng Panginoon. Hindi lang kapuspusan, kundi overflowing na po. Anong sinasabi sa verse 11? At umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So ano man po ang mararanasan natin, ang lahat po yan, kung ginagawa natin sa Panginoon, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Because at the end of the day, mga kapatid, ito yung ating pag-asa. Muling bubuhayin mula sa kamatayan. Ano po? Kaya sabi ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo. Sa ganang akin, sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo. To live is Christ and to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ano ba ang nagpapaandar sa sasakyan? Ang driver, ang fuel. No po, yung langis. Ngayon, hindi na marami ng mga nakikita natin, sabi nga ni Teacher Tina, isang araw makikita nyo, nagda-drive yan si Teacher Tina ng yung e-bike. Anong nagpapaandar doon? Electricity, di po ba? So what fuels us to serve? What fuels us to serve? Ano ang nagpapagana sa atin para maglingkod, mga kapatid? It's the resurrection of our Lord Jesus Christ. Anong saysay ng ating, yung pagtugtog ninyo, yung pagpunta dito, extra mile, doing an extra mile, no po? Walking an extra mile, helping people, loving others. Kung ang lahat naman pala ay wala namang katuturan. At magiging wala talagang katuturan yon kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. At kung hindi nating lubusang nauunawaan na tayo ay tinawag ng Diyos na buhay. God is not dead, He is alive. He's alive forevermore. Hallelujah. Amen. Bakit masyado tayong passionate in serving God? Dahil alam natin at nauunawaan natin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Binigyan niya na tayo ng fuel and power. Let's use it for God's glory. Let's honor Him in our lives. Sana po wala nang lalamya-lamya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Malapit na po siyang dumating, mga kapatid. Hindi po masamang hingin natin sa Panginoon that we will experience the resurrected Christ in our life. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya, nararanasan natin ang buhay, ang muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, nararanasan natin malakas tayo. Pag may mga pagsubok, hindi tayo basta-basta nabubuwal, mga kapatid. Malakas tayo. Yun ang nagpapalakas sa atin. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, darating na ang Panginoon. At naway, masumpungan niya tayo na malakas, matatag, na naglilingkod dahil nauunawaan natin na siya ay buhay. Tayo po ay dadako sa ating Holy Communion, mga kapatid. Napakaganda po. Lalo po nating pag isa-isa nating nauunawaan yung mga
ginawa ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Napakaganda pong sa ating pagpartake ng Holy Communion, mga kapatid. Sinasariwa natin yung alaala. Sinasariwa natin yung kanyang ginawa, yung kanyang buhay, yung kanyang paghihirap, kung paano niya tayong tinubos. Ano po? Let us take this Holy Communion. Mga kapatid, pwede ba tayong umupo? Let us settle down and respect this isa sa mga inata sa atin ng Panginoon to remember the Last Supper, no po? Purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, maraming salamat po. Lord, yung naganap na huling hapunan, Panginoon, ay maging wala rin po yung kabuluhan kung hindi kayo muling nabuhay. Ngunit, Lord, ang katotohanan, kayo ay buhay na buhay. At yung itinuro nyo po sa mga alagad nyo, ay ang sabi mo, gawin kung ano yung mga ginawa mo. Tularan kanila. Lord, ang iyong pakipagtipan ay pinagtibay ng inyong katawan at ng inyong banal na dugo. Hayaan mo, Lord, na sa aming pagpartake nitong banal na hapunan, Panginoong Diyos, manariwa sa amin ng aming buhay na tiyak na mapapahamak, ang aming buhay na walang kabuluhan, punong-puno ng kasalanan, nilinis mo at patuloy mong binabago. Kaya Lord, ito po yung mga tanda ng inyong pag-alay ng inyong buhay para po sa aming kaligtasan. Kaya gawin po namin ito ng buong paggalang, buong pagsamba, buong pagkilala na ikaw ang anak ng Diyos na namatay, nag-alay ng buhay upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat po, dakilang Ama. In Jesus' name. Amen. Pakidistribute. At iwasan po natin magkwentuhan, iwasan po natin let us remain in the presence of God. Thank you, Lord God, Jesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose.
storm, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hawakan po natin ang tinapay. Ang sabi ng Panginoong Jesus, while they were eating, Jesus took bread. And when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take it and eat. This is my body." Kainin po natin ang tinapay. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Inumin po natin. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Maraming salamat dahil sa ganap na pagsunod ng Panginoong Kristo sa inyong kalooban, nagkaroon ng kaganapan ang pagtubos sa amin, sa aming mga kasalanan. Lord, tulungan niyo po kami na hindi po namin ipawalang bahala ang tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Bagkus, Panginoon, araw-araw manariwa sa amin na kami po ay hindi karapat-dapat, ngunit niligtas mo kami, binigyan mo kami ng bagong buhay at maraming mabubuting bagay na ipinangako po kayo sa amin sa pagdating ng panahon ng inyong muling pagbabalik. Tulungan mo kami na patuloy kaming mamuhay nang naaayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo na tinataglay po namin sa aming mga sarili. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Crucified, laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took
Handa po natin yung mga kaloob natin, yung mga tithes and offering natin. But first of all, let's pray. Let's bow our heads, feel the presence of our Lord God. Lord God, we thank you for today. We thank you for the blessings that we share for every day, Lord God. Thank you for your undying love, your enduring love, Lord God, and your kindness to all of us. And most of all, you got yourself crucified on the cross to pay for our sins, Lord God. Please bless the pockets of all the people na magbibigay, Lord God. Ibalik niyo po ito sa kanila ng triple, Lord God, siksik-liglig at umaapaw pa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na magkakaloob, Lord God, na bukas sa kanilang puso, Lord God. Ganon din po sa mga hindi makakapagbigay, Lord God. Pagpalain niyo po sila na magkaroon sila ng maibibigay sa susunod pang mga linggo, Panginoon. Naway ang araw na ito ay maging successful at ikaw ang maitaas, kami ang maibaba. Sa pangalan ng anak niyo si Jesus. Amen. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and roll it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Announcement po. Scripture reading po sa... Mali pala. Okay. Sorry. Announcement. All regards in prayers po. Early morning prayer. Monday to Saturday. Morning prayer po dito sa church, Sabado. And then, prayer and fasting first Friday of the month. And by By next month na. Kasi tapos na po pala. I Rewind, lead and schedule po, a Bible study schedule, worship team practice. I Rewind nasa Rewind, lead and schedule nasa bulletin board. Sorry po kasi ngayon lang. Okay. Bible study schedule sa Tuesday kala Nani Mirna 2 p.m. Sa Crispin Compound po iyon. Kala Nani Mercy 4 p.m. po. And then Wednesday sa P. Aguinaldo, 2 p.m. din. And then, sa mga katatayan, Wednesday din. May time po dito sa sanctuary. And then, nag-schedule po sila sa kanilang bahay. And then, Thursday, sa Barrio Road, led by Nanay Del at kay Ate Seti. And then, kay Nanay Tere, Thursday din, 2 p.m. Sa amin naman po sa Sampalucan, 6 p.m. Friday po iyon. Sa mga kabataan, Friday din po, kala Sister Sol, ang sa mga kalalakihan. And then sa mga kabataan na babae, doon po sa Golden City ginaganap. May time na Golden City, 6 p.m.
Young Pro Tuesday, 9 p.m. Online? Online. And sa CE, online din po, 7 p.m. Wednesday, yun nga po. And then may morning devotion, kung sino po ang may gustong maki-join, morning devotion, everyday po yun, Monday to Saturday, 5:30 po, pastora, no? 5:30, makipag-ugnayan po tayo sa ating pastora, kay Pastora Alice. And then po, DBBS, doon po sa amin magaganapin, Sampalucan, April 15 to 18. Upcoming events. Okay. Discipleship sa 19. April 19. Dito po gaganapin. 11:30 after po ng service. 11 and 25. Saturday po 'yon sa P. Aguinaldo para sa mga kabataan, bata. So and then sa youth gig, may youth gig din po dito sa Sanctuary ginaganap. April 12 and 26. And then yun nga, nabanggit na po yung DBBS. Youth Camp sa May 30. May 30? April 30 to May 2. Sorry po. So makipag-ugnayan ng mga gustong pumunta sa Youth Camp, sa mga kay Ate Jessa, kay Kuya Sandy. Okay. Yun lang po. Ayun, Family Day today. And then sa lahat ng magpapabaptize, makipag-ugnayan kay Ate Jessa. So, yun lang po. Good morning and God bless everyone. Dalawa pa yung cellphone ko. Tsaka po additional announcement, ayan. Siyempre, may mga gawain sa youth, sa mga bata, DBBS, ganyan. Tapos, sa mga nanay, tatay, meron din. Pero, siyempre, hindi pa pahuli ang mga young pro natin. Ayan. Meron po tayong online Bible study tuwing Tuesday night, 9 p.m. Lagi na po yun, na po kami, 3 sessions. 4. Oo, grabe. Ang attendees natin, 127. Ibang GC ata yun. Hindi, pero, marami na umaten. Kaya yun po, syempre, dapat, lahat, di ba, nai-involve sa gawain ng Panginoon. So, yun lang. Pagka gusto nyo pong sumama, ayan, mga, young pro natin, pwede po tayo magpa-add kay Ate Jessa, Kuya Sandy, Ate Ram. Next natin sa Taiwan, gaganapin. Huwag kayo papahuli. Online lang naman, pahala kayo dyan. Thank you. See you. Sa Japan kami, ha? Ayan, so, ngayon po ang ating Family Day. Siyempre, excited ang lahat, After po nito, hindi na tayo magkakape. Nahanap ko yung kape. Wala, kape. Magkakape muna tayo habang hahakutin yung ibang upuan, yung mga pagkain. Magsisettle po tayo doon. Tapos, walang magsuswimming. Sabay ganun no? Hindi muna tayo magsuswimming. No? Siyempre, meron muna tayong konting fellowship, merong games, mga 150 na games bago mag-swimming. After ng 150 na games, magbabaptisim po tayo at saka po tayo magsuswimming. Tayo pong lahat, magbabaptisim muna tayo. Yung bayad, lapitan natin si Ate Ram para sa ating payment, 100 para sa adults and sa mga kabataan, 50 pesos lang. Yan. Mga bata, hanggang 13. Yung senior, may discount. 150 po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Adjusted.
Purihin ang Panginoon, wakasan po natin ang ating gawain, ang ating assurance, and the significance of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Muli, syempre, hindi tayo nalulungkot kung hindi tayo ay nagdiriwang. Ano? Amen, mga kabataan dyan sa likod. Hallelujah! Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay, sumaating lahat, ang pagpapala at pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo, ang kalakasang ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo ngayon, bukas at magpakailanman. Pagpalain mo po ang aming mga buhay, ang gawain na naganap at patuloy na pagpalain mo ang buong araw, Panginoon, na kami ay magsasama-sama ngayong araw na ito. Tunay nga na ang bawat pamilya ay mahalaga sa iyong harapan at ang bawat isa, Panginoon, ay mahalaga sa iyo. Patuloy na sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming buhay na Panginoong Jesus. Amen and amen. Saglit lang po. Nakalimutan ko. Pag-pray po natin, si Brother Andy, sinugo daw siya sa ospital kaninang madaling araw sa paninikip ng dibdib. Nanay Sioni, tama? So, pag-pray po natin, si Brother Andy ay anak ni Nanay Mirna at ni Tatay Oscar. Sige po, pag-pray po natin. At kung sino man po yung may mga sakit at karamdaman, ibulong lang po ninyo, ha? Sama natin sa panalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, Panginoon, dahil ito po ang sinasabi ng mga salita mo na huwag kaming manghinawa sa pagtawag sa inyo sa pananalangin. Lord, tinataas po namin si Brother Andy, anuman po ang kanyang kalagayan sa mga sandaling ito, iligtas niyo po ang kanyang katawang lupa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. At anuman po, Lord, ang mensahe mo sa kanya, Panginoon, sa kanyang kalagayan, naway maunawaan niya. At patuloy, Lord, na Panginoon, kilalanin na ikaw lang ang makakapagligtas sa kanyang kalagayan. Panginoon, salamat po dahil sinasamahan mo siya at patuloy naming inaangkin ang inyong natapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang pagbabayad ng lahat ng sumpa, ng kasalanan, sakit at karamdaman. Hallelujah, Lord. Kaya maraming salamat sa inyong kahabagan, sa inyong mga kamay na siyang may hawak ng kanyang buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. The greatest thing in mystery. You, Jesus. Some, the empty cross, the empty grave. Life eternal, you have wandered it. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. All